My name is John Mico Rosales. Ngayon ay ilalahad ko ang isang trahedyang hanggang ngayon ay mabigat pa ring dalhin ng mga nakaligtas at mga pamilyang naapektuhan. Ito ay ang nangyaring malaking landslide sa Kusyong, Datuudin Sinsuat, Maguindanao na dulot ng Bagyong Paeng noong October 29, 2022. Sa ulat na ito, sisimulan namin nitiyang ang pagbibigay linaw sa naging sitwasyon, ang mga pangyayaring naganap bago, habang at pagkatapos ng trahedya, at kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nito sa komunidad. Ito rin ang magiging panimula bago namin isagawa ang isang personal na panayam sa isang residente mula sa mismong lugar. Nung mga araw bago ang trahedya, nagsimula na ang walang tigil na ulan dahil sa paglapit ni Bagyong Paeng. Ayon sa mga ulat ng lokal na pamahalaan, halos 3 araw na tuloy-tuloy ang pagulan sa Maguindanao. At karamihan sa mga residente ay nakapansin na ng kakaibang lakas ng buhos. Ngunit kahit malakas ang ulan, hindi nila inaasahan na ang kanilang komunidad ay haharap sa isang napakalaking pagguho ng lupa. Ang lupa sa bulubunduking bahagi ng Kusyong ay unti-unting lumambot dahil sa sobrang lakas ng ulan, at nagkaroon na pala ng mga bitak na hindi kaagad napansin ng lahat. Mahalagang tandaan na matagal nang itinuturing na high-risk area ang lugar na ito dahil sa natural na anyo ng lupa at lokasyon nito sa paanan ng bundok. Ngunit dahil dito na lumaki ang karamihan ng residente, dito nakatayo ang kanilang mga tahanan. At dito umiikot ang buhay nila. Naging mahirap para sa kanila na umalis o lumipat. Para sa kanila, ang Kusyong ang kanilang tahanan, ang lugar na paborito nilang tirahan, pinagmumulan ng kabuhayan at sentro ng kanilang pamumuhay. Pagsapit ng madaling araw ng October 29, habang ang iba ay natutulog at ang ilan ay nagbabantay dahil sa malakas ng ulan, biglang may narinig na kakaibang ugong mula sa bundok. Ayon sa mga nakaligtas, sobrang ingay daw, parang nagbabangga ang bato, tas parang lumilindol. Ilang segundo matapos ang ingay, nagsimula nang bumagsak ang malaking bahagi ng bundok. Gumuho ang lupa, kahoy, bato at putik ang bumagsak pababa. Sobrang bilis daw ng landslide, parang hindi mapaliwanag ng mata ayon sa ilang nakasaksi. Wala pang 1 minuto, lumipad na ang lupa pababa. Natabunan ng mga bahay, ang ilang residente ay biglang nawala sa ilalim ng putik. At ang iba naman ay tinangay at tinaagos na parang tubig. Ang mga sigaw ng tulong, iyak at pagtakbo ay nagpaiba ng gabi na dapat sana ay tahimik. Nung umaga na, lumabas ang buong lawak ng pinsala. Ang dating komunidad na puno ng mga bahay, kubo, taniman at mga bata na naglalaro ay parang naging malaking patag na lugar na puno ng putik, kahoy at sirang gamit. May mga pamilya na tuluyang natabunan. Ang ilan ay naglalakad na may hawak na flashlight o cellphone habang tinatawag ang kanilang mga mahal sa buhay, umaasang may marinig silang sagot. Sa unang ulat ng lokal na pamahalaan, higit sa 60 ang nasawi at marami pa ang nawawala. Ilan sa mga natagpo ang katawan ay nasa malayo pang bahagi dahil inagos na ito ng lakas ng lupa. May mga batang nakita, may mga matatandang halos hindi na makilala dahil sa kapal ng putik. At may mga pamilya na iisang membro lamang ang nakaligtas. Agad naman nagresponde ang search and rescue teams mula sa Datuudin Sinsuat, kasama ang Philippine Army, PNP, BFP at mga volunteer na galing pa sa ibang barangay. Pero sobrang hirap ng kanilang trabaho. Makapalang putik, patuloy ang ulan at may banta pa na isang pagguho. Ang iba sa kanila ay kailangang gumamit ng improvised tools dahil hindi makapasok ang malalaking kagamitan sa lugar. Ang search operation ay nagtagal ng ilang araw. May mga pagkakataon na tumitigil sila dahil nag-aalerto ang geologists na may gumagalaw ulit sa itaas ng bundok. Pero kahit delikado, hindi sila tumigil. Marami ang nagsasabi na kahit nakakapagod, kailangan nilang ipagpatuloy dahil baka may buhay pa sa ilalim ng putik. Habang nagpapatuloy ang operasyon, maraming residente ang dinala sa evacuation centers. Doon sila naghintay ng balita tungkol sa kanilang mga kakaanak, kung sila ba ay ligtas, nasaktan o kabilang sa mga hindi na nakita. Napuno ang mga paaralan, covered court at gymnasium ng umiyak, pagod at natakot ng mga tao.
Sa evacuation center makikita ang tunay na bigat ng pagdurusa. May mga inang walang tigil sa pagluha habang yakap ang damit ng kanilang anak. May mga ama na hawak ang larawan ng kanilang pamilya kahit na alam nilang baka hindi na sila makita. May mga bata na takot sa malakas na ulan dahil naaalala nito ang tunog ng pagguho. Nagbigay ng tulong ang DSWD, NGOs at iba pang grupo. May mga nagdala ng pagkain, tubig, kumot at hygiene kits. Ngunit kahit may pagkain, hindi madaling mawala ang trauma. Marami ang hindi nakatulog dahil sa takot. May mga bata na bigla na lang napapasigaw sa gabi. May mga matatanda na tahimik lang pero bakas ang bigat sa puso. Sa mga panahong iyon, muling nasilayan ang tunay na diwa ng bayanihan. May mga residente na tumutulong sa pagluluto at pagmamahagi ng pagkain. Ang iba ay tumulong sa paghanap ng mga survivor. Ang ilang kabataan ay nangalap ng donasyon mula sa iba't ibang lugar. Kahit nahihirapan, nagkaisa sila. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking tanong. Anong mga dapat gawin upang maiwasang maulit ang ganitong trahedya? Ayon sa mga eksperto, dapat bigyang pansin ang landslide prone areas, soil condition at tamang hazard mapping. Kailangan din ng maagang pagbibigay ng babala kapag may matinding bagyo. Ngunit higit sa lahat, mahalagang magkaroon ng ligtas na relocation sites para sa mga pamilyang nakatira sa mataas na panganib na lugar. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang kwento ng mga tao mismo. Hindi makukumpleto ang pag-unawa natin sa trahedya kung hindi natin maririnig ang tunay na karanasan ng mga nakaligtas at ng mga nawalan. Ang bawat kwento ay mahalaga, bawat luha ay totoo, at bawat alaala ay refleksyon ng lakas at katatagan ng mga Pilipino. Kaya ngayon, bilang bahagi ng aking ulat, narito kami ni Tiang upang magsagawa ng isang panayam sa isang residente mula sa Kusyong, isang taong nakaligtas sa mismong araw ng pagguho. Layunin ng panayam na ito na marinig natin mula sa kanyang mismong labi kung ano ang naramdaman, ano ang nakita, paano siya nakaligtas at paano niya muling itinayo ang kanyang buhay patapos ang trahedya. Hindi madali ang magbalik tanaw sa isang masakit na alaala. Ngunit mahalaga ito upang maunawaan natin ang tunay na dulot ng kalamidad at upang bigyang pugay ang mga buhay na nawala. Ito po ang aking paninimulang ulat. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating panayam. So, magandang araw po. Ano po ang inyong pangalan? Mary Jane Kunakon po. Mary Jane Kunakon. Opo. Gaano na kayo katagal nakatira dito sa Kusyong? Halos yung anak ko po, kinder pa lang siya. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. 9 years na po kami dito. Kasi mula yung nag-aral siya dito, kinder pa lang, nandito na kami. So, paano niyo po nalaman na may paparating na panganib bago ang landslide? May warning ba mula sa barangay o LGU? Yung gabi na yun, sir, hindi namin alam na mayroon bagyo. Ay bigla lang po kumidlat nung gabi yun. Tapos, nung malakas na kidlat, yung parang nauyog yung lupa, sir. Oh, 'di ba no? Pag ganun talaga magsimula yung mga pangyayari. Tapos yung pagkatagal, sir, naglakas ang ulan. Yung gabi na yung Mount Minandar, sir, hindi namin alam mag-landslide pala yan. Oh. So, maaari niyo po bang ikwento kung ano ang unang mga pangyayari na nakita o narinig ninyo bago gumawa ang lupa? Sir, yung sa kabilang dun sa kabilaan, sir, yung sa ground zero, narinig yung mga kasama namin na yung mga bahay nagsigawan, maghingi ng tulong. Na hindi namin alam na anod na palang mga bahay nila, sir. O, tapos nagpunta nang kami dyan sa taas, kay yung mga anak ko 5 sila, kay para maagapan ko sila, hindi kami masali sa landslide. O, kay yung asawa ko, sir, wala siya dito. O,
Sabi kanya, naisip ko na ipunta ko sila dyan sa bundok-bundok sir, na hindi kami maabutan ng baha. Kaya hindi kami pumunta doon sir, kaya yung tubig na sa likod ng bahay namin, may ano doon yung takob gani nagputok ba, o yung lupa bigla lang nagbutas ba, tapos buti gani nagpasok doon ng tubig ba, kung hindi siya nabutasan yung bahay namin madamay na rin. Opo. So ano po ang naging epekto ng landslide sa inyong pamilya o kabuhayan? Sa yung kabuhayan po namin sir, isdahan po. Opo, yung mga box lang din po namin, na anod lang po yun. Opo, tapos yung bahay namin sir, yung kusina namin, yun po yung nadala ng baha sir. Tapos yung bahay namin natambakan ng mga lupa, at yung mga bato po galing sa bundok. Opo, yung mga kahoy na malalaki sir. Opo. Kumusta po ang naging responde ng lokal na pamahalaan at mga rescuers ng panahon ng insidente? Opo, yung time na po yun, agad-agad po may pumunta ng mga rescue. Tapos tumulong po sila sir. Tapos yung ibang mga tao na libing na rin kay yung hanggang yung lupa sir, na maraming namatay dyan sa ground zero dahil naanod po yun sila. Tapos yung iba, ipanghanap-hanap yung ibang bangkay, bata, matanda, nasali po doon. Yung pagbuho ng lupa, kaya hindi nila akalain sa gabi na yun sir, may darating na bagyo. Kaya hindi po nakapag-ingat yung mga tao. Kung malaman man nila na dito pala makatama yun, siyempre magsilikasan na rin yun sila. Na-surprise kasi yung gabi na yun sir. So ano po ang pinaka nahirapan kayo matapos ang trahedya? Sir, yung hindi namin alam paano magpanimula kasi pada gabi yan, matakot kami pag nagaulan, di ba? Kay parang sabi mabigla ka na maulit na naman yon. Tapos yun, kada gabi yan, pag magulan, nag-ready yung mga anak ko sir, kaya na-trauma baya sila. Kayong gabi na yun, nag-arengkot lang kami nasa bundok, tapos ulan, kidlat, natatakot na rin kami. Opo. So sa tingin nyo, ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng landslide sa inyong lugar? Kasi sir, baka yung mga puno dyan, no? Ipang putol nila. So walang maharang yung mga malalaking bato dyan para maano dito ba? Pababa. Kasi alam yung Mount Pinandar sir, wala masyadong kahoy ba? Kaya yun din ang dahilan siguro na nag-landslide siya. Ano po ang may papayo ninyo, may re-recommenda nyo upang maiwasan ang ganitong sakuna sa hinaharap? Yun po yung sa akin sir, pag may marinite na bagyo, mag-ingat na lang po para sigurado na maingatan natin yung pangyayari na ganon. Kaya para maligtas din po tayo. Yung mga istorya na wala-wala rin yan, di ba? Minsan parang binaniwala yung mga bagyo. Siyempre naranasan na natin po yung bagyo, kaya parati na lang tayo alert ba? Opo. Narinig namin ang mahirap pero mahalagang kwento ni Mary Jane Cunacon tungkol sa landslide sa Kusyong. Naway maging paalala ito na importante ang paghahanda at pagkakaisa sa panahon ng sakuna. Ako po si Jan Mico Rosales, kasama ko si Javier Tiang. Maraming salamat po.